Ang isip na punong-puno ng problema, hindi ng pananampalataya, ay humihila ng maraming mananampalataya palayo sa espiritual na pananagutan ng bawat isa sa atin. Tandaan niyo po yan. Kaya alisin niyo yung worries, yung alalahan natin dito sa sanlibutan. Minsan alam nyo, sige, hindi nga tayo nag-worry sa problema. Pero, yung deceitfulness of richness, dadayain ka naman. Punta tayo dun, may ayuda, alas 9, sa barangay. Ano uunahin nyo? Bigayan ng Christmas bonus. Kailangan natin doon. Sayang din po, yung 2K, 5 kilong bigas. Yung church nandyan lang. Next Sunday na lang ako aatin. Kakalungkot po. Akala nyo, sa ganun mga bagay, sasaya tayo. Sapat na yun. Pag inuna mo ang pera, nalulunod ka, nalulunod ang salita sa puso. Kaya po yung worries Natural po talaga na kung saan ay pwede tayong mag-worries. But do not allow any problems, worries, anxieties in your life na kung saan ay kukunin, mag-o-occupy ng malaking espasyo sa inyong mga isipan at magiging paraan upang malayo kayo sa Panginoon. Bakit pa rin po na kung saan karamihan ay wala sa loob ng kongregasyon? Yung kakulangan ng espiritual na ugat o pundasyon. Ganong kalalim ang inyong pundasyon sa pananampalataya? Matanong ko po kayo. Sabi nga, may kasabihan, may nauunang nahuhuli. Pero may nahuhuling nauuna. Marami sa atin dito, siguro ang ating mga taga, ilang taon na kayo kapatid sa pananampalataya to? Kayo po, kay pamilya ninyo. Ilang taon? Magpo 40 years. 40 years. Matagal na po yun. Sino ang mga baguhan po dito? 5 years below po. So mahigit na halos lahat dito ay 5 years above. Okay. Ang tanong po, gaano katibay ang pundasyon ng inyong pananampalataya? Kaya pa ba niyong lumipat sa ibang sektor o kongregasyon? Sa inyong linggo-linggong pakikinig, may ugat na po ba ang inyong mga pundasyon? Kaya nga ginawa natin yung nakaraang December 13 dahil nais namin na ang kabataan ito ay may ugat. May ugat ka na meron na siya, kita nyo? Nakakatuwa. Ito nakita ko kayo. Ganong kahaba na yung ugat ng inyong pananampalataya? Ganon o ganito? Sige nga, makita ko sa daliri. Ayun, sa kanya ganon. Sa'yo, anak. Ay, mahaba kapal din. Mabubuhay na yun. Palagay niyo ba, kaya niyo nang manatili sa paglilingkod sa Panginoon? Magtutuloy-tuloy hanggang sa huli? Ha? May tumatawa pang ganon para hindi pa siya sigurado. Okay. Dumarating yung mga pagsubok sa atin sa buhay na ito upang makita kung gaano tayo kalalim ang mga ugat ng ating pananampalataya. Mapapansin niyo po yung iba, napakadaling mag-carry over. Konting problema lang, bumibigay. Ganun ang kanilang
Ganun po kahirap. Tingnan niyo po sinabi dito sa Lucas 8:13. At ang mga sa batuhan ay yung mga pagkarinig ay tinatanggap na may ganap ang salita at ang mga ito'y walang ugat na sila'y sa sandaling panahon nagsisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. Kaya ko po natanong yun, kung gaano ka nang katagal. May matagal na mananambahan, pero tanungin niyo po, ilan ang aklat ng Biblia? Huwag niyo satanungin itong mga batang to, kasi ninanalo dito po. Tingnan ko nga po ang matanda. Sino po yung pinakamatanda dyan? Kapatid, huwag muna po. Sister, ikaw, ilan po ang aklat? O ba't nag-iiwasan kayong tumingin sa akin? Ayaw yung matawag? Ayaw yung tawagin ko kayo? 20 taon nang mananampalataya, sumasamba, 30 taon, pero hindi alam ang 66 na libro ng Biblia mula sa Genesis hanggang sa Revelation. Ito, alam po nila yun. Ano yung pinakamaiksing chapter and verses? Nagturuan po, nakalimutan. Wala daw price kasi. Nakalimutan po. Ngunit, gaya ng nasabi ko po, may nauuna na huli, may nahuhuli na una. May mga bagong mananampalataya, ngunit dahil sa kanilang kaalaman at determinasyon na matuto, namnamin ang salita ng Panginoon, ay higit na kaghanga-hanga dahil mas marami silang alam kahit sila ay mga baguhan. Kung kaya, kung kulang ka sa pundasyon ng iyong pananampalataya, madali kang maaanod ng sanlibutan. Ano pa yung dahilan? Baka ilan natin mga kapatid dito, ito ang dahilan kung bakit wala po dito. Panliling lang o maling katuruan. Faith alone can save. Sabi nila, dito ka masaya sa aming panambahan. Okay. Kami lang ang sektang magliligtas. Deception or false teaching. Kung wala kang alam sa salita ng Panginoon, madali kang madidisip. Sabi po sa 1 Timoteo 4:1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Alam niyo po yung istorya ni Pablo, ni Apostol Pablo at ng kanyang best friend na si Timoteo. Sila po ay magkasama, naglilingkod sa Panginoon, sanggang dikit na kahit saan po sila ay nangangaral, magkasama sila. Kaya lang dumating po yung panahon na kung saan ay si Timoteo ay nag-backslide dahil po doon sa mga maling naakit sa mga worldly things, kung kaya siya ay tumalikod sa tamang pananampalataya.